May workers tayo. Amen po. At may pastor po tayo. Gusto niyo rin po bang magpastor? Ayaw, ayaw. Kayo mga workers, malamang ang mga workers, lalo na yung mga lalaki, ay nangangarap din silang maging pastor. Ano? O maging leader ng iglesia. Sa mga babae naman, syempre, ang ultimate goal maybe ng mga babae ay pastor's wife. Ayaw daw. Pagkakailing ni Ate Desa. Ay, pwede rin mo, Ate Desa. Ayaw daw talaga. Actually, ang pagiging worker po ay hindi birong profesyon. Ito po ay isang profesyon na, kumbaga, kung ikukumpara sa mga profesyon natin, sa mga secular, malaki po ang pagkakaiba. At maging sa Biblia, ang pagiging leader, kasi mga leader din po kayo actually. Ang kalimitan kasi sa mga worker, si pastor kasi nagsimula din as worker, di ba pastor? Siya ay naging manggagawa din muna bago siya naging pastor. So ang kalimitan sa mga worker, kayo yung mga nagiging leader ng iglesia kung saan ay merong iglesyang natatayo. So kalimitan kayo po ang tinatawag para doon. At kami namang mga member ng iglesia, tayo din mga member, baka akala natin ay hindi applicable sa atin itong topic na servant leadership, pero ito po ay para sa ating lahat. Okay po? Sana po ay ating maunawaan po ito at sana po manuot sa atin ang mensahe po ng mga salitang ito. Ang sabi po ng verse, in verse 26, "But it shall not be so among you." May pinagmulan po ito. Actually, ito pong usapan po dito, ang Panginoon ay, sila po ay aakyat sa Jerusalem. Ito po yung time na ang Panginoon ay nagpaparamdam na siya ay mamamatay na. Ito pong tagpo na ito na sila ay aakyat. At kung mababasa nyo dun sa verse 17, "And Jesus going up to Jerusalem, took the 12 disciples apart in the way and said unto them," ang kasama niya dito yung mga apostol niya, yung mga disciple niya, 12 disciples. "Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death." So dito ay nagpapahimakas na ang Panginoon na siya malapit ng mamatay. At kung kayo ang nasa katayuan ng mga apostol noong mga panahon na yon, ano ang inyong mararamdaman na ang leader niyo ay nagsasabi ng siya'y malapit ng mamatay? Ano yung mararamdaman? Kunyari, si pastor. Si pastor ating leader, mga worker. Niyaya kayo ni pastor papunta ng Banoy. Tapos sinasabi ni pastor, okay, mamamatay na. Ako'y malapit ng mamatay. Masaya ba kayo doon? Nakakalungkot yun. Kasi ang laki ng pag-asa nila sa Panginoong Hesus. Ang laki ng inaasahan nila sa Panginoong Hesus. Tapos nagpaparamdam na siya mamamatay. Hindi pa nila masakyan yung papel talaga ng Panginoong Hesus. Yung gagampanan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila masakyan yun sa kanilang mga sarili. Minsan, hindi natin maunawaan bilang mga tao ang plano ng Panginoon. Hindi natin kayang sakyan minsan. Pero once na maunawaan natin yun, magiging masaya po tayo doon. Dapat naging masaya ang mga apostol sapagkat alam nilang yun ang katubusan ng mga tao. At kasama sila doon. Sa tinubos na yon, sa tutubusin na yon. Tama po ba? So dapat naging malawak sana sila. Ano mo, ang sabi po dito ng verse 19, "And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him. And the third day, he shall rise again." Siya yung imamak, siya yung i-crucify. Kumbaga, isinasaysay na ng Panginoon, ito na yung mangyayari sa akin. So, dapat maging handa kayo. Sapagkat ito na ang mangyayari sa akin. Alam niyo po, gagawin na ng Panginoon ang kaligtasan natin ng time na yon. Yun na yung katubusan ng ating mga kasalanan. Yun na yung pinaghahandaan nila habang sila naglalakap up to Jerusalem. Sila naglalakad at yun ang kanilang topic. Siguro, hindi ko alam kung ano nararamdaman ng mga apostol ng time na yon. Pero ikaw, imaginein mo ang sarili mo kung ikaw ay nandoon, anong iyong mararamdaman? Medyo mahirap po yan. Then ito maganda.
sa halip ng maramdaman doon ng mga tao, ng mga apostol ay, kumbaga ay, nagpapasalamat, natutuwa dahil alam nilang ito yung nakaprophecy. Ito yung mangyayari talaga sa Panginoong Jesus. Ang nangyari sa verse 20, sabi po dyan, then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Ito po ay si James at si John. Ano po? Ito yung anak, ito yung dalawang apostol na kasama din ng Panginoong Jesus. And he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant this my two sons may sit, the one on the right hand and the other on the left in thy kingdom. Ang gusto may posisyon. Ang iminumungkahi ng kanyang ina na itong dalawang ito ay magkameron ng pwesto pagdating ng Panginoon sa kanyang kaharian. Isang mauupo sa kaliwa at isang mauupo sa kanan. Kaliwang kamay, kanang kamay. Alam niyo po, yan ang layin ng mga tao ngayon. Kaya bumubuntot tayo sa matataas na tao. Gusto natin tayo may posisyon. Gusto natin tayo'y malakas ang kapit sa mataas. Yan ang nasa sa isip ng dalawa ni James at ni John. Kasi iba kapag ako'y nasa kanan, ikaw nasa kaliwa, angat tayo. Kumbaga tayo ay angat sa iba. Yun ang nasa sa loob. Marami, nakakalungkot mga kapatid ngayon, ganun din. Kahit mga Kristiyano, ang gusto'y nakaposisyon din. Pag nandyan si Mayor, kagulo Kahit mga pastor, kahit mga worker, kabi-kabila para mapansin, o siya ay may pwesto din sa City Hall, o kaya siya kilala din sa munisipyo. May ibang agenda. Iba malakas ako sa mayor, huwag mo kaming gaganto-gantohin. Kami, baka isang sabi ko lamang sa mayor, baka may kalalagyan ka. May mga ganong nangyayari sa ngayon. Gusto'y nakaposisyon. At ako hindi ipokrito, gusto ko din nakaposisyon. Ganun din ba kayo? Gusto natin nakaposisyon kasi alam natin may privilege pag nasa posisyon. At yan ang laye ng mundo. Hindi mo yan may pagkakaila. Walang sino man sa atin dito na magpapaka-ipokrito na sasabing ayaw niya nun. Gusto natin lahat nun. Tingnan mo, kanina yung mga pangarap ng mga workers before they become a worker. Gusto nilang magpayaman. Gusto nilang maging abogado. Gusto nilang maging mga sikat sa lipunan. Gusto nilang maging tanyag sa lipunan. Tama? Kasi ang gusto natin, tayo lahat nasa magandang posisyon. Oo, iba kasi ang lagay kapag naroon ka sa posisyon. Iba, medyo may tindig, medyo may tikas, medyo may dating. Ika nga. At yun din ang gusto mangyari nung dalawa, ni James at ni John. Ano nyo ha? Ang dinidiscuss ng Panginoon ay siya mamamatay na. At siya i-crucify. Pero ang nasa isip pa rin ng dalawa ay magkaposisyon. Ang sabi ng Panginoong Jesus, but Jesus answered and said, you know not what ye ask. Hindi nyo alam kung anong hinihingi ninyo. Are ye able to drink the cup that I shall drink of? And to be baptized with the baptism that I am baptized with? Yun ang tanong, malalim ang tanong ng Panginoon. Alam nyo ang sabi ng dalawa? They say unto him, we are able. Kaya. Okay. Hindi naman naintindihan. Sinabi kaya daw naintindihan ba nila yun? Sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, are ye able to drink the cup that I shall drink of? Kumbaga, kaya mo bang inumin? Yung inumin na nasa saro na aking iinumin? At mabautismahan ng bautismong aking ibinabautismo? Ang sabi ay, kaya. Talaga na, magkaroon lamang ng posisyon. Ang sabi, kaya. Kahit hindi nila naiintindihan. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng cup na yon, yan yung kaparusahan, yan yung pagpapakahirap na gagawin niya. Yan yung sacrifice na gagawin niya. Kaya nyo bang magsakripisyo kagaya ng gagawin kong pagsasakripisyo? Yun ang tanong ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin noon.
And be baptized of the baptism that I am baptized with. Ang ibig sabihin noon, yun yung crucifixion ng Panginoon. Yung baptism na pinag-uusapan doon, yun yung crucifixion. Kaya nyo ba yun magpapako din sa cross? Para sa mga tao? We are. Sabi, we are. We are able. Kasi hindi nila naiintindihan yon. Malalim ang Panginoong Jesus. Pero sana naiintindihan natin. Naiintindihan niyo po ba yon? Panginoong Hesukristo mamamatay para sa mga tao. Magpapapako, magpapamak para sa kaligtasan ng mga tao. Siya ay magmumukhang makasalanan para lamang sa mga tao. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for those whom it is prepared of my Father. Hindi ko trabaho yan. Ang maglagay sa kaliwa o kanan ko, hindi ko trabaho yon. Matindi rin ang paggalang ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Alam niya ang kani-kanilang mga trabaho. Ang trabaho ng Ama ay hindi ko pwedeng pakialaman. Ang trabahong yan ay para sa trabaho ng Ama, pero hindi ko trabaho. Ang lalim ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng verse 24, and when the 10 heard it, diba, dalawa yun, 12 sila. Yung dalawa nagsalita, yung gusto makaposisyon. Yung 10, and when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. Baga, sumama ang loob dun sa, ano nangyayari dun sa dalawang yun? But Jesus called them unto him and said, You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they are great, and they that are great exercise authority upon them. Kasi sabi niya, ang mga Gentile ay ganyan niya. Yung mga pinuno ng mga Hintil ay ganyan talaga. Ang mga, sabi niya ay exercise dominion over them, sila talaga ay namumuno at naghahari o nagiging Panginoon para sa kanila na pinamumunuan nila. And they that are great exercise authority upon them, but it shall not be so among you. Pero hindi ito para sa inyo. Hindi ito kagaya, kung ano yung ginagawa ng mundo, hindi dapat ito ang nagiging para sa atin. Iba kayo. Hindi kayo kagaya ng mga pinuno ng mga Hintil na mamumuno lamang at maghahari at kayo ay magiging Panginoon nila. Hindi yon. Ang sabi ng Panginoon, but it shall not be so among you. Hindi ito para sa inyo. Iba kayo. Mga workers, mga members, hindi din para sa atin ito. Para tayo Panginoonin at para tayo paglingkuran. Yun ang nais ng Panginoon. Hindi para paglingkuran. Nakagaya ng iniisip ng dalawang ito, na kapag sila nakaposisyon na, sila ay pagsisilbihan. Kasi sila ay mayroong posisyon. Hindi ganyan ang leadership na gusto mangyari ng Panginoon. Ibang leadership, hindi kagaya ng mundo. Kinokontra ng Panginoong Hesukristo ang leadership na meron ang mundong ito. Kasi sa mundong ito, pag leader ka. Gawin mo ito, gawin mo yun. Ibigay mo sa akin, ibigay mo yun. Magdusa kayo at maglingkod kayo sa akin. Gawin nyo ang gusto ko. Ano man, ayaw nyo sa hindi, gawin nyo ang gusto ko. Ganun ang leader ng mundo. At kahit ngayon sa ating lipunan ay talamak ito. Usap-usapan ngayon ng korupsyon. Nagsimula yan ng sauna ng ating Pangulo at lumutang ang issue sa flood control. So, ang daming mga issue naglabasan, maraming mga politikong tinatamaan ngayon. At ako'y may paniniwala na may mga katotohanan ang mga nangyayaring yan. So, ako po'y walang politikong pinapanigan, pero ako'y bilang isang mamamayang Pilipino ay nag-observe din. At ako'y meron sarili kong saloobin, hindi ko actually binabanggit ang saloobin ko sa mga trabaho ko. Nag-uusap-usap sila pero hindi ko sinasabi yung saloobin ko. Basta kami paniniwala na mayroong mga katotohanan sa mga nangyayaring ito. Totoong may mga politikong abusado na gusto nilang
Gamitin ang mga nasa sa paligid nila para sa kanilang sariling kapakanan. Sisiraan ang ibang tao para sila hindi magtuon ng pansin sa kanilang mga ginagawa. Hanggang sa magmukhang mabango kasi may balak sila sa 2028 presidential election. Ginagawa nilang marami, pero merong matatapang na tao na nagsisiwalat ng kanilang kabulukan. At ako'y naniniwala, meron doong katotohanan. So marami ring mga senador, maraming congressman tinatamaan. Kasi maraming nagiging sunod-sunuran sa kanila. Na kahit mali ang ipinagagawa, ay sinusunod ang gusto nila. Nabalitaan niyo yung DPWH mga engineers. Bakit nangyayari yung mga ganung bagay? Wala eh. Kasi merong yung boss nila ay okay sa kanila eh. Di okay din kami. So merong kita ang boss ko, kikita din ako, kikita din kami, magdadami akong pera. Biro niyo yun? Magtatrabaho ng kaunting oras, then sama-sama papunta ng kasino. At magpapatalo ng milyong-milyong pera ng sambayanang Pilipino. Biro mo yun? Meron tayong contribution doon. Ako, may contribution ako doon kasi nagtatax tayo eh. Diba? May contribution tayo doon kasi tayo ay may pera din doon. Pero, although, hindi ibang lugar yon kasi yun ay lugar ng Bulacan o kung saan man lugar yon, pero pumupunta din. Malamang dito din sa mga lugar natin, meron din. Ganyan kasi ang kalakaran ng leadership ng mundo. But this is not for you, ang sabi ng Panginoon. But it shall not be so among you. Hindi dapat ganyan tayo mga leader. Ibang leader. Ang Panginoong Hesus ay leader, pero hindi yun ang leadership na itinuturo niya. Sabi niya, but it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. Kung sino dapat ang nagiging pinuno ninyo, o kung sino ang pinakamahusay na leader sa inyo, dapat siya ay naglilingkod sa inyo. Yun ang great. Yung naglilingkod sa inyo at nagmi-minister sa inyo. Hindi yung pinapanginoon ninyo at pinaglilingkuran sila. Ang totoong leader, siya ay naglilingkod. Gusto niyo ba maging mga leader? Maglingkod po tayo. Yan ang kalooban ng Panginoon. Ibang leadership ang itinuturo ng Panginoon. Servant leadership. Ang sabi dito, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief, kung sino man ang pinakapinuno ninyo, let him be your servant. So dapat ang mga pinuno na yan ay naglilingkod. Tayo mga workers, tayong mga pastor, tayong mga miyembro, tayo lahat ay mga lingkod. Ito'y applicable sa ating lahat. Hindi workers lang, hindi sa pastor lang. Ito'y sa ating lahat. Gusto nyo maging tanyag? Gusto nyo maging great? Gusto nyo maging mga pinuno? Maglingkod tayo. Sa pagkatotoong great, ang totoong pinuno ay naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. Kasi baka mamaya, masyado ng iba ang motivation natin sa pagiging leader. Baka akala natin pag leader tayo, ako ang leader, ako ang pinuno dito, kung anong sinabi ko yun ang masusunod. Hindi ganon, maglingkod ka. At yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kung gusto mo maging leader, maglingkod ka. Kaya yung mga leader dapat ng ating lipunan ngayon naglilingkod sa atin. Dapat, kasi sila servant din. Kaya nga sila nasa service eh. Pag sinabing nasa service, naglilingkod ka, meron bang nasa service na hindi nagsiserve? Anong klaseng service yun? So, ganun din tayo dito sa ating simbahan. Kapag ikaw ay nagsiserve, dapat nagsiserve. Kung leader ka, meron tayong mga leader sa bawat grupo. Kung leader ka, dapat naglilingkod ka din. Dapat gumagawa, dapat marunong ka din kung gusto mong ipagawa sa kanila. Kasi dapat isa kang halimbawa. Kasi kung basta ka lang utos ng utos, para kang hari, na para bagang ikaw ang may-ari sa kanila, hindi yun dapat. Dapat sila'y naglilingkod din sa inyo. Dapat ikaw mismo ay marunong din maglingkod sa iyong mga kasamahan. Kasi ang gusto ng Panginoon, love one another, serve one another. Hindi pa pwedeng ikaw laging pinaglilingkuran lang. Di ba? Kapag nakakakuha ka ng mga negative feedback from others, ikaw ay nasasaktan. Hayaan mo, okay lang yun.
Ganyan talaga ang mga servant. Ganyan ang mga alipin. Tayo ay marunong tumanggap ng mga negative. Hindi yung pag nagalit, panting agad ang tenga mo at gusto mo yung manlaban. At gusto mo agad ay ikaw ay mandali din. Hindi ganyan ang totoong lingkod ng Panginoon. We must be minister, we must be servant. Ang sabi ng verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kita niyo yan, ang Panginoon nga leader siya binibigay niya halimbawa ang kanyang sarili. Ako nga ako'y leader ninyo, pero ako'y mamamatay para sa inyo. Isasakripisyo ko ang aking buhay para sa inyo. Kaya ninyo yan? James and John, we are able. Hindi nila naintindihan kasi ang leadership. Kaya tayo, walang pataasan po dito. Hindi porke leader tayo, matataas tayo. Yan ang mali. Yan ang mundo, pero hindi tayo para dyan. Sabi ng Panginoon, hindi ito para sa inyo. Iba tayo. Iba tayo. Ibang usapan pag Kristyanismo ang pinag-uusapan. Ibang usapan ito. Hindi natin sila kagaya. Dapat tayo naglilingkod sama-sama. Hindi parang hari ka na pinaglilingkod at inaalayan. Ano ka? Daig mo pa ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus hindi basta tao. Siya mismo'y hari. Pero ang kagandaan sa Panginoon, siya ang pangunang-unang example ng humility. Siya ang pinaka-number 1 example ng kababaan. Yun ang totoong pagpapakumbaba kasi siya'y mataas. Tayo, magpapakumbaba, sadyang magpakumbaba tayo kasi tayo sadyang mababa. Sadyang yun ang lugar natin. Ang mababang lugar. Kaya baguhin na natin ang mga pananaw natin na kapag gusto mo maging leader, ikaw ay kung sinong boss na. Actually, applicable din ito kahit sa mga trabaho. Ako, inaamin ko, medyo mataas-taas na yung posisyon ko. Pero yun naman ang, sa totoo lang, ako ay hindi kilala, mga gwardiya nga hindi kilala. Lahat halos ng vice president sa company namin, saludo ang gwardiya. Yung saludo ang gwardiya. Pag nadaan, napasok ang sasakyan. Yung mga bagong gwardiya, kasi kilala na, kasi sila nagpapakilala talaga. Yung mga kasamahan ko, na mga vice president din, nagpapakilala talaga, vice president ako ha. Okay, vice president, pag napasok ng sasakyan ko, walang bukasan, huwag niyong titingnan ang likod ng kotse ko, huwag niyong bubuksan, walang bababa, hindi bababa yung aking salamin ng bintana, diretso pasok, parada. At assisted pa sa parking. May gwardiya pang nagpapagayong-gayon habang pinapark. Kasi kami, di ba, lumipat na kami. Dito na kami sa San Pascual. Mga bagong gwardiya. Ako naman yung vice president sa amin na ang sasakyan ko ay sedan, ang kanila, mga SUV. Meron nga doon na Land Cruiser. Meron mga magaganda talaga ang kanilang sasakyan. Ako talaga ang pinakamababang klase ng vice president sa AGMP. Pasok ako, sir, doon po sa kabila ang parking. Dahil daw, dito daw yung paradahan ng mga boss. Dito sa, yung paradahan daw ng mga boss, yung mga may bubong. Dito. Sige, atras ako. Atras, lipat ako doon sa parking ng mga normal na empleyado. Parking ako doon. Kasi hindi naman ako nagpapakilala Hindi talaga. Merong ibang, yung boss mismo ng gwardiya, kilala ako. Kasi magka-level kami. Yung mismong boss nila, hindi nila alam na ako'y kilala din nun. Ganun po ba? Di, okay. Ako na may parada, lakad din ako doon, paakyat. Ako pabati-bati pa ako sa gwardiya. Sumunod na araw, meron ako nakitang pumasok doon, nag-park, mas mataas pa ang position ko, pinapasok. Kasi kilala, mataas, assistant vice president siya ng HR. Pasok siya. Sabi ko, sino lang ba talaga ang pwedeng pumarada dito? Sabi ko doon dito sa paradahang ito, na may mga nakabubong at may mga pangalan pa. May mga pangalan Sino ba talaga yan? Yan po yung mga boss, sir. Sa anong mga position dapat na na-park dito? Mga manager po, at saka po mga assistant vice president, mga vice president po. So, pwede pala ako dito. Dahil vice president ako So, pwede pala ako dito. Ganun po ba, sir? So, nagkagulo na. Alam niyo po, nagkagulo na yung buong AGMP. Nakarating sa mataas. Ako na may tatawa-tawa. Sabi ko, itong gwardyang ito ay hindi rin nga, may sinisino din sila.
Ako kasi, yung normal na, hindi naman ako dapat nagpapakilala. Sa totoo, guilty ako sa ginawa ko. Bakit ako nagpakilala? Kasi sabi ko, mali yung inyong ginagawa. Kayo ay nagdi-discriminate ng mga tao. Sabi ko, ay hindi dapat ganun ang style ninyo. Hindi man porke ka ako, kilala nyo ng dati na, at hindi nyo nagpapakilala, hindi nyo iba-iba ang inyong trato. Sabi ko, mali yun. Hanggang sa, yung gwardyang yun na nag-ano sa akin, umakyat doon sa office ko, ako nasa second floor. Mataas ang position nga sa second floor eh. Umakyat doon, perintin, Sir, sorry po, hindi ho kayo nakilala kanina nung naka-assign namin doon. Eh, pasensya na sir, yun, may pangalan na ho yung ano nyo doon, yung paradahan ninyo. So, ganun kasi ang kalakaran sa kahit sa mga kumpanya. Kasi ako yung normal nila nakikita. Pag may nagbubuhat doon, di mag-aakyat ng printer. Kasi mga malalaking printer na may aakyat sa second floor. Ako yung nakikibuhat. Ano yun? Ako yung nakikibuhat. Ang mga katulong ko sa pagbubuhat, yung mga karpentero, mga mason na nagbubuhat sa taas. Ay ako'y kibuhat-buhat din. Ako naman kasi ay naka-ordinary yung uniform. Kasi usually, sa amin, pag yung mga position namin, hindi na kami nag-uniform. Casual, naka-long sleeves, naka-Americana. Yung ano yung mga typical. Ako naman yung normal na orange t-shirt, naka-jeans. Yun lang. Di ako buhat-buhat. Kumbaga, hindi talaga halatain. Yung itsura pa naman hindi naman kakinisan. Kumbaga kaya siguro yung gwardiya, siguro hindi naman ito boss Gawa ng iba, nagbubuhat. Kita ko nagmamap. Kita ko ay nabili din ng tindang pagkain dun sa labas. Nabili rin ako dun ng mga turo-turong tinda dun sa labas. Kumbaga, hindi halatain na talagang ako'y may posisyon din. Hindi nila alam, mataas pa ako dun sa boss nila. Ganyan po ang kalagayan ng mga tao. Pero yun din naman ang gusto kong ipakita sa mga kasamahan ko. Sabi ko, hindi naman ako para magpasikat dito sa ating company. Kung ano yung normal, kasi galing din ako sa baba. Kung ano yung ginagawa ko dati, gusto ko ginagawa ko pa din. Ako nga lang yun, napapansin ko, kasi kami may toolbox meeting every Tuesday. Nagko-conduct ng toolbox meeting, nagmi-meeting ang lahat. Wala ako nakikitang vice president na umattend ng meeting na ganun. Nagdi-discuss ng safety, na nandun, na nakasalubong sa mga tao, na nagpupulong-pulong. Ay ako nga nagli-lead dun sa team ko, kami nagpupulong-pulong doon. Kumbaga, ako'y nasanay na bilang mababang empleyado na sumusunod ako sa policy ng company. Sila, yung mga kasamahan ko, hindi, ba't ba ka sir nagpapaganyan ka pa? Hindi na yan kailangan. Bawal, dati, kasi aga kong pumasok, di ka? Ako alas 6 nasa office na. Pero sa totoo nun, kahit ako'y pumasok ng 1:00 ng hapon, lumabas ako ng 2:00, pwede. Bayad ang buong maghapon. Pwede yun. Kasi ako'y walang time. Hindi na ako nagta-time in, time out. Kahit anong oras ko gusto mong pumasok, pwede po yun. Pwede talaga yun. Kahit kami nasa saan naroon, pwede ka mag-command, pwede ka mag-chat, pwede ka mag-email. Lahat ng yun pwede mong gawin habang wala ka doon sa office. At bayad yun. Pero maaga ako napasok, wala pang 6:00, ako'y nandun na, lalabas ako on time. Dati ako'y nagta-time in pa. Nagta-time in din ako. Mayroong biometrics, ako'y napila pag magta-time. Ginagawa ko yung kasi nung nakasanayan ko Pero alam ko naman talagang pwedeng hindi na. Alam niyo po, kasi nasa puso ko din, kahirap din naman sabihin sa inyo kasi parang nagyayabang na rin ako Kasi binibida ko yung sarili ko Kumbaga, masarap gawin yung ginagawa nung mga pinapangunahan mo. Yun ang pakiramdam ko Kaya gusto ko rin gawin yung mga ginagawa ng mga dati namin ginagawa. Ayaw kong paramdam sa kanila na ako'y boss na boss nila. Ayaw kong paramdam sa kanila na kami malayong agwat. So yun, kasi alam ko sa ating mga Kristiyano, dapat talaga ganun. Dapat hindi tayo sino ka ga? Di ba? Ako pag naririto, ayaw kong binibit-bit yung title ko sa trabaho. Kung ano man pwede kong gawin dito na mga katulong, kung anong bubuhatin dyan, pwedeng buhatin, pwede naman Bakit hindi pwede? Ito ang sabi nga ng Panginoon, kung gusto mo maging great, mag-minister ka. Kung gusto mo maging chief, maglingkod ka. Kaya po, challenge po sa atin lahat. Kung gusto nyong talagang maging great sa harapan ng Panginoon, maging servant po tayo. Yan yung servant leadership.
Parang puro kwento na ho yung ginawa ko. Okay lang ho yan. Napasarap eh. So yun po actually ay masarap pong maglingkod sa Panginoon. Huwag po sanang ikatataas lagi na sa sarili natin, ay ako'y leader na ng young people. May pwesto na ako. Pag ako'y nagsabi, medyo susundin nyo na ako. Leader na ako. Leader na ng YS, di ba, Mac? Leader na ng Merit. Ginagawang leader na minsan nakakapagpayabang yan sa atin. Talaga naman, prone yan sa pagmamayabang. Kahit sa pag may position ka sa barangay, minsan nagiging parang meron may something sa iyo. Di po ba? Parang may angas na konti. Pero sabi ng Panginoon, huwag ganon. Hindi ganun tayo. Ako nga Ako nga mismo. Siya mismo. Siya'y anak ng Diyos. At siya mismo'y Diyos. At siya mismo'y hari. Pero bakit niya ginawa yan? Sabi niya, isinacrifice ko ang buhay ko para sa inyo. Para sa iba. For the ransom of many. Yan ang sinabi ng Panginoon. Okay po. Ako naman may puntos din. Hindi ko pa nadidiscuss ang aking mga ilang puntos, pero kakunti lang po ito. Maiksi lang po ito. Ang una po, ang nais nating bigyan ng pansin sa servant leadership is talagang service. Service. Ang leadership ay service. Ang sabi ng verse 26, but it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. Service po yan, hindi para pagsilbihan. Tama po ba, Pastor? Alam ko ang Pastor, na-appreciate niya yung ginagawa natin sa kanya, pero alam ko deep inside, alam niyang lingkod siya ng Panginoon Si Pastor ay sanay din sa wala. Kita niyo ba yung nakaraan ng Pastor nung tayo nasa Ilaya pa? Alam natin ang kanyang, pero siya ba ay nagreklamo? Hindi. Yung kanyang kaunting pera, binibigay niya pa sa gawain. Di ba yung nakwento niya yun sa atin dati? Yung kanyang konting support yata galing sa kung saan man yun, binili ng sasakyan. Pero dapat sa kanya yun. Yung kanyang sabog sa kasal, pinag-ambag dito sa ng building natin para magkameron lang tayo ng building. Kumbaga, alam natin na meron siyang servant heart. At alam ko, dito sa mga workers natin ay ganun din. And I believe na nasa ganun kayong kalagayan din. Huwag lang tayo mabubulag ng kami ay nasa... Alam niyo po minsan, kapag member ka ng God is Able Baptist Church, parang minsan tumataas ang tingin natin sa sarili natin. Kumbaga parang ang tingin natin higit tayo sa ibang iglesia. Ano bang iglesia? Wala yan. Sa God is Able, maganda kami, may sistema kami, kami ay maraming workers, kami ay maayos kami. Basta may sistema kami doon. Kami na yata ang pinakamaayos sa simbahan sa buong Pilipinas. Alam niyo, minsan nakakatempt na dumating tayo sa ganung pakiramdam. Na para nagmamalaki tayo porque narito tayo sa isang maayos na organisasyon. Oo, totoo po yun. Huwag tayong matatalo po ng ganun. Kung bakit tayo narito for the service. Gusto mo maging great sa harapan ng Panginoon? Maglingkod ka. Yun lang yun. Para sa iyo din naman yan. Para sa atin din yan. Biro mo yun, Panginoon, naglilingkod. Ay tayo hindi Panginoon Sino tayo para hindi maglingkod? Kung yung Panginoon ay naglingkod sa iba, ikaw naman na hindi Panginoon, hindi ka naglilingkod sa iba. Paano mangyayari yun? Kaya workers, kayo din, dapat mas lalo kayo naglilingkod. Sa may mag-support o wala, maglilingkod. Pero tayo naman syempre, dapat tayo sumuport. Kasi yung pag-support natin, yun ang way din natin ng paglilingkod. Sila naman, kung ano man yung mga ginagawa talaga ng mga normal o mga full-time worker, yun ipaglilingkod nila Yun ang kanilang paglilingkod. Aba, hindi madali ang ginagawa ng mga workers at saka ni pastor. Yun ang kanilang paglilingkod. Ngayon tayo naman mga members, paano tayo maglilingkod? Tumulong tayo, sumuporta tayo sa kanila, magbigay tayo ng kaya nating ibigay. Yun naman ang way ng ating paglilingkod. Huwag pasaway, hindi yung reklamo.
Kaya po, huwag tayong mabulag ng kapangyarihan. Nakakabulag yan, kapangyarihan. Kaya ako'y naaawa din dun sa mga politikong Kristiyano. Hirap. Kita niyo yung lagay ni Pastor Abante ngayon? Ang hirap. Grabe, mahirap yon. Napapanood niyo ba yung mga bashing sa kanya? Pastor yan, sakit sa loob. Kahit ako nasasaktan, ayoko nang panoodin eh. Ayoko nang panoodin kasi alam kong, kilala ko siya eh. Kumbaga, mataas ang pagtingin natin sa kanya eh. Pero ganyan siya ngayon inaano ng mga tao, parang nakakalungkot. Nakakalungkot. Lahat ay sinilib, wala siyang ginawang tama sa paningin ng maraming tao ngayon. At yun na nangyayari. Ito yung ginawan siya ng kanta. Alam niyo ba yun? Napanood niyo ba yung ginawang kanta tungkol sa kanya? Napanood niyo na ba yun sa YouTube? Meron. Matindi yung kantang yun. Yung tingnan niyo yun, yung kantang yun, siya ang pinaka-cover, siya ay may nakapipa ng sigarilyo na minamak talaga siya. Grabe. Buong kanta. Parang rap yung kantang yun tungkol sa kanya. Noong time na kasagsagan ng Quadcom. Kaya nakakaawa. Mahirap din po yung mga politikong Kristiyano. Kaya hindi ho din madali yan. Mahirap po yan. Kaya Brother Henry, may mayor ka pa. Mahirap yan. Sabi ng verse 26, let him be your minister. Let him be your servant. That is service. Isa ba po, so service po yung unang S natin. Pangalawang S po natin, selflessness. Selflessness. Ang sabi po ng verse 28, gusto kong emphasize dyan yung came not to be ministered unto. Kumbaga, hindi ka para paglingkuran. Sabi ng verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto. Selflessness. Hindi para paglingkuran ka. Ako'y naparito para hindi paglingkuran. So wala. Selfless talaga siya. Hindi siya selfish. Ang marami sa atin selfish. Oo, di ba? Oo. Ayaw na ayaw mo masasaktan. Di ba? Yan ang tayo. Nako. Alam na yan. Kahit pa mga Kristiyano. Ayaw na ayaw nating masaktan. Makarinig ka lang ng isang masakit, panting ang tenga mo. Kahit pa ikaw ay leader ng married. Kahit pa ikaw ay leader ng YP o leader ng YS. Nakarinig ka ng hindi maganda, panting ang tenga. Kasi ang sarili nandun eh. Ayaw mong natatapakan ka. Parang hindi ko na yata kaya yung sinasabi niyo sa akin. Parang ang tendency mo lagi mong lalaban. Kasi ayaw mong naaapakan ka. Parang mali na yata ang sinasabi ni kapatid Parang hindi na yata ako pumapayag na dapat ginaganon ako Lumalabas sa iyo yung pagiging matapang mo. Na para bagang hindi ako papaapi. Opo, tunay yan. Subukan mo. Anak mo. Kita mong pinapagalitan ng isang married. Pero hindi mo alam kung bakit siya pinapagalitan. Sigurado ang sama ng loob mo agad Ako dapat na nagagalit sa anak ko, hindi ikaw. Kasi yung sarili mo yun Kasi ayaw na ayaw mong nadidihado ka. Ayaw na ayaw mong naargabyado ka. That is yourself. Pero ang sinasabi sa servant leadership, selflessness. Hindi sarili ang pinaiira dito. Yung Panginoong Hesus nga, inisip niya ba ang kanyang sarili? Inisip niya bang siya mamamatay? Inisip niya bang bakit ako duduraan ng mga tao? Mga nilikha ko yan, bakit ako duduraan? Bakit ako kukoronahan ng tinik? Nilikha ko lang ang mga yan. Tama ba? Inisip ba ng Panginoon yun? Selflessness. Servant leadership is selflessness. Kaya ikaw, huwag kang balat sibuyas. Kaunting rinig mo lamang ng tapang sa preaching, hinanakit ka na. Di ba? Tampong-tampo ka na agad at ayaw mo na agad na-attend next time kasi ang sakit ng sinabi. Selfish ka. Hindi selflessness. Tama po ba? Kalimitan, ganyan tayo.
Ako po sigurado yan. Kahit ako ganun din ako Ayaw kong ako'y naargabyado Kasi yan ang likas nating mga tao. Mahirap yon. Sinasabi ko ito, yung selflessness ay hindi po madaling bagay. Mahirap yon, madaling sabihin. Pero mahirap yon. Nasubukan natin ngayon. Yung ikaw ay gantuhin ng tenga ng dire-diretso, kunyari si Brother Jander, di ba mabait si Brother Jander, patawa-tawa lamang yan. Tapos si Brother Eric, bully. Ginanon yung tenga ni Brother Jander, hanggang namula na namula. Ewan ko kung di magpanting si Brother, talagang papanting, pupula yun Manununtok yan. Manununtok yan. Ayaw na nadidihado Ranas kayo nung ako elementary, binubuli rin ako Meron ako dito, taga rito. Tandang-tanda ko siya. Nandyan lang yun, malapit sa may Sabadista ang bahay. Totoo yun. Ako yung ginaganon. Kaya experience, kaya ito yung sinasabi ko kasi naka-experience ako nun. Ang sakit na ng tenga ko, ang panting, ang init-init na ayaw tigilan. Kasi siya yung pinakamatanda akong kaklase na bulakbol, na yung basag ulo sa aming klase, na nagpaulit-ulit na kaya tumanda na dun sa grade namin, hindi na nakaalis-alis doon. Bara ako talagang palaban. Ako'y talagang nag-init din Ang sabi ko baka ikay malabanan ko. Natapang si Albert. Sabi ko, baka ikay malabanan ko. Yan sabi sa akin ay labanan ako na may takot. Hindi ako nakalaban. Sinumbong ko na lang kay Papa. Hinahanting ni Papa. Ay magkakilala yung aking ama at kanyang ama. Di, pinapagsabihan. Pero ako'y lalaban din nga Kasi ayaw kong nasasaktan tayo, diga? Ayaw natin na tayo ay nadidihado. Ganyan din dito, mga kapatid, sa gawain pwede kang madihado. Pero be selfless. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi laging maganda ang tatanggapin mo. Tandaan niyo ba si Job? Sabi niya, tatanggap lang ba ako ng mabuti at hindi ng masama? Ganyan din tayo. Hindi puro mabuti ang tatanggapin mo. Tatanggap ka rin ng masama. Pero ganun pa din tayo. Maglingkod pa rin tayo. Walang atras. Walang atras. That is servant leadership. Una, service. Pangalawa, selflessness. Pangatlo, and last part, tatlo lang ito. Papasko na, sabi ni Pastor. Sacrifice. Servant leadership is sacrifice. Ang sabi po ng verse 28, to give his life a ransom for many. Ibibigay ang buhay para sa katubusan ng marami. That is sacrifice. Alam niyo mga kapatid, kung gusto mo makapaglingkod na maayos, mag-sacrifice tayo. May sacrifice ka na ba? Hanggat hindi pa tumutulo ang dugo, hanggat hindi ka pa lumuluha, hanggat wala ka pang ibinibigay na minakamahalagang bagay sa iyo, hindi pa yan sakripisyo. Yan ay sapat lang. Tamang paglilingkod pa lang yan, hindi pa yan sakripisyo. Sa giving pa lang Hindi may sacrificial giving. Doon pa lang, hindi natin kaya Kagaya ng mga ginagawa ng mga unang Kristiyano, hindi natin kayang magbili ng ari-aran at ibibigay natin sa gawain. Hindi natin kaya yun. Hindi kaya. Sacrifice, mga kapatid. Servant leadership is sacrifice. Napakaganda ng halimbawang binitawan sa atin ng Panginoon. Siya mismo ito Siya yung nagpakita ng service. Siya yung nagpakita ng selflessness. At siya ang good example of sacrifice. Siya mismo yun ang Panginoong Jesus. Kaya sino tayo para hindi gayahin ang Panginoong Jesus? Siya Panginoon pero ginawa niya. Alam niyo ba, hinugasan niya ang paan ng kanyang mga apostol? Hinugasan niya yun. Sa John chapter 13. So siya ay naghugas. Kasi sabi niya, kung ginagawa ko ito, dapat ginagawa niyo rin ito. Na naglilingkod din kayo sa iba. Pinaglilingkuran ko kayo para maging halimbawa ito sa inyo na maglingkod din kayo sa iba. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod, naglilingkod sa iba. Hindi para lang ikaw paglingkuran. So, yun po. Ang Panginoong Hesus mismo ay naglingkod.
Kung sa totoo lang, dapat siya pinaglilingkuran na lang. Panginoon siya eh. Hari siya eh. Dapat pinaglilingkuran na lang siya. Pero bakit pinili niya maglingkod? Gusto niyang ipakita sa atin na yun ang totoong leadership. Servant leadership. Sacrifice, service, selflessness, sacrifice. Yun ang pinaka-meaning ng servant leadership. Tayo po'y manalangin. Panginoon, simple lang po ang mensahe.